Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 10, 2026, Monday. Patuloy pa rin na umiiral ang malakas na habagat sa bansa at bukod sa mga bagyo na nasa labas ng PAR, meron tayong inaasahan na isang papasok at posibleng magpalakas pa sa habagat. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at sa western section ng Visayas. Ngayong araw, ang habagat ang pangunahing dahilan ng malawak na pabalik-balik at sa ilang lugar ay mabigat na pag-ulan. Kahit walang direktang bagyo na tumatawid sa kalupaan, sa kasalukuyang panahon, ang epekto ng habagat ay ramdam na ramdam sa maraming bahagi ng bansa, lalo na sa western Luzon, central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at western Visayas. Ngayon, may tropical storm Pelu na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, ang sentro nito ay nasa layong 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro, Paigastines hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos east-southeastward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo ito sa bansa pero bahagi pa rin ito ng aktibong pattern sa silangan ng Pilipinas na nakakaapekto sa mas malawak na galaw ng hangin sa rehiyon. Ang pinakamahalagang bantayan ngayon ay hindi ang direktang pagtama ng bagyo, kundi ang patuloy na pagpapalakas ng habagat. Kapag may mga weather system sa labas ng Philippine Area of Responsibility, nagbabago ang daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Mas maraming moisture ang nahihila mula sa karagatan papasok sa western side ng Pilipinas. Kaya kahit ang sentro ng mga bagyo ay malayo, ang ulan na dinadala ng habagat ay maaaring maging malakas, malawak at maaaring maging pabalik-balik. Ito ang dahilan kung bakit maraming lugar ngayon ang nasa ilalim ng heavy rainfall outlook. Ngayong araw, ang pinakamataas na rainfall outlook ay inaasahan sa Benguet kung saan posibleng lumampas sa 200 millimeters ang ulan. Ito ay napakabigat na dami ng ulan lalo na sa isang bulubunduking lalawigan. Sa ganitong sitwasyon, mataas ang banta ng landslide, rock slides, pagguho sa gilid ng kalsada at mabilis na pagtaas ng tubig sa mga sapa at ilog. Kapag matagal ang buhos at basa na ang lupa, mas madaling bumigay ang mga dalisdis, lalo na sa mga lugar na may matarik na slope at dati nang nakaranas ng pag-ulan. May 100 hanggang 200 millimeters naman ang ulan ngayong araw sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito ay heavy to intense rainfall. Sa Zambales at Bataan, malakas ang epekto ng habagat dahil ang mga lugar na ito ay bukas sa hanging timog kanluran mula sa West Philippine Sea. Kapag tumama ang moisture sa kabundukan, mas napapalakas ang pag-ulan at mabilis bumaba ang tubig patungo sa mga bayan, kalsada, ilog at baybaying lugar. Sa Occidental Mindoro, direkta ring ramdam ang habagat dahil nakaharap ito sa daloy ng hanging timog kanluran kaya posible ang pabalik-balik at matagal na pag-ulan. May 50 hanggang 100 millimeters naman ang ulan ngayong araw sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Ito ay moderate to heavy rainfall. Sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Laguna, ang ganitong dami ng ulan ay sapat para magdulot ng pagbaha sa mababang kalsada, underpass, creekside communities at mga lugar na mabilis mapuno ang drainage. Sa Ilocos at Cordillera, mas kailangan bantayan ng landslide at mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog. Bukas, magpapatuloy pa rin ang malakas na ulan sa ilang lugar. Inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin ng mga lugar na may mataas na rainfall risk ngayong araw ay maaari pang makaranas ng panibagong mabigat na buhos. Kapag sunod-sunod ang ganitong pattern, mas lumalala ang epekto dahil hindi agad nakakabawi ang lupa. Hindi agad bumababa ang tubig sa mga ilog at mas mabilis mapuno ang drainage system. May 50 hanggang 100 millimeters naman bukas sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batangas at Oriental Mindoro. Maaaring magkaroon ng mga oras na hihina ang ulan pero kapag may bagong monsoon band na pumasok, pwede itong lumakas muli. Sa La Union at Pangasinan, mahalagang bantayan ng mga komunidad na malapit sa ilog at mga low-lying areas. Sa Batangas at Oriental Mindoro, ang ulan mula sa habagat ay maaaring maging pabalik-balik lalo na kung magpapatuloy ang moisture flow mula sa southwest. Pagsapit ng Wednesday, August 12, binaasahan pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kahit bumaba ang rainfall range kumpara sa naunang araw, nananatili pa rin ang banta dahil ilang araw nang magkakasunod ang ulan sa mga lugar na ito. Kapag ang lupa ay basa na at ang mga ilog ay mataas na ang antas, mas maliit na buhos na lamang ang kailangan para magkaroon ng panibagong pagbaha o pagguho. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagbabantay sa mga lugar na paulit-ulit nakasama
kasama sa rainfall outlook. Maaaring mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa kabundukan, napipilitang umangat ang hangin, lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo. Para sa forecast weather conditions, ang Benguet, Zambales at Bataan ay may monsoon rains dahil sa southwest monsoon. Ito ang uri ng ulan na mas malawak, mas matagal at pabalik-balik. Maaaring may oras na humina ang buhos pero dahil aktibo ang habagat, mabilis itong maaaring bumalik kapag may panibagong monsoon band na dumaan. Ang posibleng epekto ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy at minsan ay intense rains. Sa mga lugar na ito, mas dapat bantayan ng mga komunidad na nasa paanan ng bundok, malapit sa ilog, nasa mababang lugar o nasa baybayin. Sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, occasional rains ang inaasahan dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ibig sabihin na mahina ang ulan. Ibig sabihin nito, may mga pag-ulang dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring magkaroon ng paghinga sa pagitan ng mga buhos, pero kapag may mas makapal na ulap na dumaan, maaari itong maging moderate to heavy. Sa Metro Manila, ang ganitong pattern ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mga kalsadang mababa at sa mga lugar na mabilis mapuno ang drainage. Sa Rizal, Cavite, Batangas at Laguna, may mga lugar na malapit sa bundok at ilog na kailangang bantayan kapag lumakas ang ulan. Sa Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija, maaaring maapektuhan ang mababang komunidad, agricultural areas at mga pangunahing kalsada kung magtutuloy-tuloy ang buhos. Sa Ilocos Region at Cordillera, mas kailangan tutukan ng slope areas, mountain roads at mga komunidad na malapit sa daluyan ng tubig. Para sa Western Visayas, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang inaasahan dahil sa southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, hindi man kasing tindi ng monsoon rain sa pangunahing apektadong probinsya, maaari pa ring magkaroon ng moderate to at times heavy rains sa Western Visayas, lalo na sa mga lugar na bukas sa hanging timog kanluran, maaaring pumasok ang mga monsoon bands at magdala ng maulap na panahon at biglaang buhos. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, maaaring magkaroon ng scattered rains at thunderstorms na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa Calabarzon at Mimaropa, maaaring maging pabago-bago ang kondisyon. May oras na maulap, may oras na mahina ang ulan, at may pagkakataong biglang lalakas kapag may dumaan na mas aktibong ulap. Camarines Norte at Camarines Sur, ang ulan ay maaaring dala ng moisture na kumakalat mula sa habagat at ng localized thunderstorm activity sa ilang bahagi. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Hindi ito kasing lawak ng ulan sa Luzon at Western Visayas, pero kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaari magsimula ang araw na bahagyang maaliwalas sa ilang lugar, pero sa hapon o gabi pwedeng biglaang dumilim ang kalangitan at magkaroon ng malakas na buhos. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa northern at western sections ng Luzon, inaasahan ng strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay rough na may taas ng alon mula 2.8 hanggang 4.0 meters. Ito ang mas delikadong bahagi ng marine forecast ngayon sa mga baybaying lugar ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales at Bataan at iba pang bahagi ng Western Luzon. Maaaring maalog at mapanganib ang karagatan, lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, moderate to strong ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Sa ganitong kondisyon, kahit hindi pinakamataas ang alon, maaari pa ring maging mahirap ang paglalayag kapag may kasabay na ulan, thunderstorm o pabugsong hangin. Sa mga lugar na bukas sa West Philippine Sea, mas ramdam ang lakas ng habagat at mas maalog ang karagatan. Para sa Visayas at Mindanao, moderate to strong ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Sa western side ng Visayas, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa hanging timog kanluran, mas kapansin-pansin ang alon at bugso ng hangin. Sa Mindanao, kahit mas malayo sa sentro ng aktibong monsoon rains, ang ibang bahagi maaari pa ring maging rough ang ilang coastal waters dahil sa malawak na epekto ng southwest flow. Kapag habagat ang nangingibabaw, hindi lamang ulan sa lupa ang epekto, pati ang karagatan ay nagiging mas mapanganib. Ang tuloy-tuloy na ihip ng hangin timog kanluran ay nagdadala ng mas mataas na alon sa western section ng bansa.
bansa. Kung may thunderstorm sa ibabaw ng dagat, maaaring biglang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya mahalaga ang pag-iingat sa mga baybaying lugar, lalo na sa mga lugar na may rough at may moderate seas. Kung sisilipin ang galaw ng mga international weather model, makikita ang malawak na bahagi ng southwest monsoon na hinihila ng mga weather system sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang kulay yellow-orange na karaniwang nakikita sa mga model map ay nagpapakita ng moisture at monsoon flow na pumapasok sa bansa. Kahit malayo sa Pilipinas ang mga tropical system, ang kanilang posisyon at steering pattern ay nakakatulong sa pagpapalakas ng habagat. Kaya kahit walang bagyong direktang tumatawid, malabagyo pa rin ang epekto ng ulan sa ilang lugar. Ang mga sistema sa silangan kabilang ang Tropical Storm Pelu at ang iba pang posibleng mabuo pang bagyo sa mga susunod na araw ay nakakadagdag sa aktibong pattern sa rehiyon. Nakikita na meron pang isang mabubuo sa silangan at papasok sa Philippine Area of Responsibility. Tatawagin itong bagyong Neneng kung mangyayari ito. Maaari pa nitong lalong palakasin ang umiiral na habagat at ayon sa bagong datos, posible itong lumapit sa may Northern Luzon area. Sa ganitong setup, ang bansa ay maaaring makaranas pa rin ng maulap na kalangitan at pabalik-balik na ulan. Mahalagang maintindihan ang indirect effect. Hindi kailangan na tumawid ang sentro ng bagyo sa Pilipinas para magkaroon ng malakas na ulan. Kapag nasa tamang posisyon ng mga tropical cyclone sa silangan o hilagang bahagi ng rehiyon, maaari nilang hilahin ang southwest monsoon. Ang habagat naman ang nagdadala ng moisture papasok sa bansa. Kapag tumama ito sa kabundukan at western seaboard, mas lumalakas ang ulan. Kaya may mga pagkakataon na walang landfall, pero ang epekto sa baha ay kasing bigat ng nararanasan kapag may bagyo. Sa 1-week model run, makikita naman natin na mananatili ang habagat bilang pangunahing weather driver sa bansa. Hindi pare-pareho ang lakas nito. Kada araw may mga oras na hihina ang ulan, may ilang lugar na pansamantalang titila at may mga bahagi naman na biglang lalakas ang buhos. Pero ang mahalagang pattern ay patuloy pa ring aktibo ang southwest monsoon. Kaya posibleng makulimlim ang kalangitan sa malaking bahagi ng araw at posible pa rin ang malalakas na pagulan sa mga lugar na paulit-ulit na tinatamaan ng monsoon band. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.